Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakitignan lang po yung katabi kung naka-smile. Yan. Oktubre na po, Oktubre na. So talaga naman papalapit na tayo sa Pasko, no? Ito po yung ating ginagawa upang alalahanin ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Alam niyo po, ang pinakasentrong talata ng Biblia ay ang 1:16. Sino po dito alam niyo yung John 3:16, taas sa kamay? Dapat lahat tayo nakataas ang kamay, ha? Ayan, praise God. Dapat yan po yung ating memory verse na talagang hindi makakalimutan. Ano po yung John 3:16? English gusto niyo? O sige po. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito po ay pag-alaala, ang komunyon ay pag-alaala ng pag-ibig ng Diyos at ang pagbibigay ng Diyos ng kanyang anak bilang isang sakripisyo para sa ating kapatawaran, paglalapit muli sa Diyos at kaligtasan sa kapahamakan kapahamakan po na dala-dala ng kasalanan. Kaya sa umagang ito, bago tayo mangumunyon, magpasalamat tayo na tayo po ay niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng kanyang anak. Tayo po ay manalangin. Tayo po muna lahat ay tumayo. Sorry. Tayo uli at tayo manalangin. Panginoong, maraming salamat sa pag-ibig na inaipahayag sa buhay na naialay ang buhay mo, Panginoong Hesus. Sa umagang ito, inaalala namin ito. At hindi lamang inaalala, kundi kami nagpapasalamat dahil sa kabutihan at pag-ibig na naipamalas mo sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo ang aming pangungumunyon na ang aming buhay espiritual ay lalong itaguyod ang nais mong itaguyod namin. At yan ay ang Lord, mamuhay kami sa pag-ibig mo. Hindi lamang sa aming relasyon sa iyo, kundi lalo, Panginoon, dumaloy ka sa pamamagitan namin upang sa maraming tao makilala ka na Diyos na pag-ibig. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lahat po tayo sabay-sabay na kumain. At lahat po tayo sabay-sabay na uminom. Purihin ang Panginoong Diyos. Tayo po'y makakaupo na. Alam niyo po, si Whitney Houston ay isang kilalang singer na kung saan ang kanyang mga kanta ay ng mga naging hit. Nag-hit po yun, mga number one sa talaga namang maraming kapanahunan at maraming kanta. Isa po sa kilalang kanta na pinasikat po ni Whitney Houston ay yung pong The Greatest Love of All. Pero ito po ang tema ng Greatest Love of All, hindi po yung inaakala nating Greatest Love of All. Ito raw po yung pag-ibig sa sarili. Ibigin daw natin yung ating mga sarili at dahil ito ang Greatest Love of All. And maganda siyang pakinggan pero hindi po siya yung talagang Greatest Love of All. Ang Greatest Love of All po ay ang pag-ibig ng Diyos. Sabi po sa Biblia, sabi po ni Juan, sa unang Juan 4:8, unang Juan 4:8, Mike please. Hello. Ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. So kung titingnan po natin dito sa talatang ito, hindi sinabing ang Diyos ay maibigin. Ang sabi po dito, ang Diyos ang pag-ibig. So lahat po ng diskusyon patungkol po sa pag-ibig ay dapat magpasimula, magpatuloy at maging hangganan ay ang Diyos. Dahil siya ang pag-ibig. And so sa dami-dami po na napag-aralan natin patungkol sa pangalan ng Diyos, sa karakteristik ng Diyos, aking paniniwala po na ang pag-ibig
ng Diyos o ang Diyos bilang pag-ibig ang pinaka mahalagang kahanga-hangang bagay sa buhay. Bakit po? Dahil hindi ho natin mararanasan ang lahat ng katangian ng Diyos, lahat ng kapangyarihan ng Diyos, lahat ng kadakilaan ng Diyos kung hindi niya tayo iniibig. Dahil po sa pag-ibig ng Diyos, tayo po ay maaaring makaranas ng kagalingan, kapatawaran, pagbabagong buhay at maraming mga bagay-bagay. Alam niyo po, nung sinusulat ang Biblia or panahon ng Biblia, ang mga Diyos po ay mga Diyos na kinikilalang magagalitin, mahirap pong i-please, at talaga naman pong whimsical or capricious. Ibig sabihin parang kung ano lang yung gusto nila, wala silang paki sa tao, at kung ano yung pakiramdam nila, wala silang paki, gagawin nila yung gusto nilang gawin. Alam nyo, pati nga ang Diyos ng Biblia na si Yahweh ay minsan or kadalasan na ilalamp into kagaya ng ibang mga Diyos na magagalitin. Although alam natin na ang Diyos po ay isang matuwid na Diyos, mahabaging Diyos. Nandyan din po naman yan sa Old Testament banal na Diyos, ang kanyang galit ay righteous and just. Pero still, alam niyo po pag ginugol niyo yung the anger of God or God being an angry God, there are hundreds of millions of sites na pinag-uusapan nito na ito ang pananaw ng tao. Kaya alam niyo po nung sinabi ito sa Biblia, sa New Testament, na ang Diyos ang pag-ibig, hindi po mapigilan ng iba na makapag-isip kung talagang totoo ba na ang Diyos ay pag-ibig. In fact, meron po akong dinidisciple na isang tao na laki sa galit, laki sa pakikipag-away. Ang tanong niya sa akin, Pastor, bakit ang Diyos ng Old Testament magagalitin? Alam niyo, nasa New Testament na kung saan sinasabing ang Diyos ay pag-ibig, hindi pa rin maalis sa pang-unawa at pag-iisip ng tao na kung bakit ang Diyos ng Old Testament ay magagalitin compared dun sa New Testament. Alam niyo po kasi sa Old Testament, ang Diyos po ay pag-ibig na, hindi naman siya nagbabago. Pero ang Diyos din po ay hustisya at matuwid. And so kailangan po na i-implement pa rin ng Diyos na maibigin ang hustisya niya. At nasa tao na po ang pagpipili kung mamahalin at susundin ng Diyos. Pero may consequence po kasi yung pag-violate ng kalooban ng Diyos. In the same manner, tayo po mga magulang, may katwiran tayo sa loob ng bahay. Mahal natin ang ating mga anak. Pero alam niyo po ba na pag kailangan disiplinahin ng mga anak, minsan may kasamang galit din yun. You know, yung galit na righteous dahil gusto nating maituwid ang ating mga anak. Hindi po yung galit lang for our own sake na i-release yung ating mga emosyon. Ang Diyos po ay perpekto sa pag-ibig. Ang Diyos po ay perpekto sa hustisya. Ang Diyos po ay perpekto sa lahat ng bagay. Pero alam niyo po ba, dahil sa New Testament, dito natin lubos na mamamalas ang pag-ibig ng Diyos dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nagkatawang tao. At ang hustisya ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos ay nakikita natin sa nagkatawang taong ito. Diyos na nagkatawang tao. At yan po ay ang Panginoong Jesus. And so, in the Old Testament, he was both loving and just. At the same time, in the New Testament, ganun pa rin po. Kaya lang, mas lalo pong na ipamalas ang pag-ibig ng Diyos sa bagong tipan, sa katauhan ni Kristo. Ipinakita po niya ang kanyang pag-ibig. Sa Roma 5:8, pakibasa. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. So makikita po niyo rito, hindi lamang ito yung sabi-sabi, hindi lamang po ito yung sabihin haka-haka. Ito po'y na-demonstrate or na-ipamalas o na-ipakita. Sino po rito naranasan nyo na may nag-demonstrate ng produkto sa bahay nyo? Meron po. Kaldero, lutuan, vacuum cleaner, di ba? Noong unang panahon pa sa Pilipinas, pag naka-necktie ka, kala mo nag-uopisina. Yung pala, Electrolux. Di ba? Ang init-init sa Pilipinas, no? Kakatok-katok, no? Talagang mahirap ang buhay sa atin. Talaga namang i-demonstrate. Meron nga yung kaldero, kami nila Jay, kasama ko misis ko, tsaka si Pebbles, yung kalderong hindi na kailangan ng tubig. Ano to, magic?
At saka hindi na kailangan mantikaan. Talaga naman. Eh, siyempre, interesado ka. Aside from libre yung pakain, di ba? Eh, sige, tignan nga natin kung may tubig na lumalabas dyan. Yun. Eh, ang mahal-mahal ng kaldero. Eh. Sino po naka-experience na ng demo noon? Hindi ko nababanggitin yung produkto, no? Tapos yung kasama namin, ewan ko ba, sabi niya, parehas lang ang lutuan na yan. Mas mura pa tong lagostina, parang gano'n. Diba? Pero maganda naman po talaga yung kaldero. So, ta-experience tayo ng demo, no? Demo ng produkto. Ayan. Tapos yung vacuum cleaner na mabango, di ba? Nakakakita ng vacuum cleaner, kinukuha lahat ng alikabok, tapos mabango. Nung first time ko na-experience yung demo, talaga naman, wow, wow. Kaya lang, ganoon din, mahal din. Ewan ko ba lahat ng magandang produkto mahal? Yung pagka-Ilocano ko, minsan nahihirapan akong bumunot. No? Kaya yung mga vacuum cleaner na kahit nauubo ka na, pwede na yan. Sino ba mga Ilocano dito? Huwag na kayo magtaas ng kamay. So, ang sabi po ng Panginoon, sabi ni Pablo sa salita ng Diyos, sa Biblia, na nagdemo ang Diyos. Sa paanong paraan? Na siya yung nagmamahal sa atin at siya mismo yung pang-ibig nung namatay si Kristo bago pa tayo maging mabait. Salbahe pa tayong lahat. Makasalanan pa tayo. Hindi pa nga tayo pinapanganak kasi yung context nila, buhay na sila eh. So, gawin natin contextual. Hindi pa tayo pinapanganak, namatay na si Kristo para sa atin. Right? At makasalanan tayong ipapanganak. Okay? Minahal pa rin tayo ng Panginoon. Namatay siya para sa atin. Alam niyo po, sabi po ni C.S. Lewis, meron pong 4 na klase ng pag-ibig. Ito po sa kanyang libro. Sabi dito, meron pong tinatawag, sabi niya may tinatawag na eros. Ito po yung romantic love. Ito po yung pagnanasa na sa isang mayroong relasyon sa bawat isa. Meron naman po yung tinatawag na philos or phileo. Ito po yung friendship, brotherly love. Meron na pang storge. Ito naman po, ibig sabihin nito, yung pagmamahal mo dun sa mga bagay-bagay. Mahal mo yung, kunyari, yung shorts mo, matagal mo nang suot yun. Ako po dati may shorts akong dilaw, namuti na. Kaya lang, nung nag-asawa ako, nawala po yun. Kasama po yun sa bawo. Alam niyo yung puruntong shorts? Sino po alam yung puruntong shorts sa kamay? Naku, wala na magtataas ang kamay. Yung kay Jan Puruntong o kay, tawag dito, kay Dolphy, you know. Yung parang mahal na mahal mo yung aso, yun yung storge. Pero yung pag-ibig po ng Diyos na na-demonstrate ay yung agape. Ang agape po ay pag-ibig na characterized by sacrifice in pursuit of another person's good. Yung pagsasakripisyo para sa kabutihan ng iniibig. At ito po ay pag-ibig na tanging ang Diyos lamang ang makagagawa. At nagawa at naipamalas at na-demonstrate doon po sa krus ng Kalbaryo. Sabi po ni John Piper sa kanyang pong article sa Desiring God, the first measure of the magnitude of God's love is we don't deserve it. Sabi mo sa katibo mo, hindi ka deserve. Sige, sabi mo sa katibo mo, hindi ka deserve. Right? Kaya lang minsan tayo mga Kristiyano, bakit tayo umaarting entitled minsan? Demanding. Kaya, alam nyo, yung pag-ibig ng Diyos, kailangan lagi nating alalahanin dahil ang pag-ibig ng Diyos, we don't deserve it and yet He gave it. Okay? Kaya huwag tayong mayabang. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka mayabang. Sige, pagalitan mo. Misa kasi mayabang tayong mga Kristiyano, di ba? The first measure of the magnitude of God's love is that we don't deserve it. That's why it is great. God's love paid the highest price. Buhay ng anak niya eh. Buhay ng ikalawang persona ng Trinity. Yun ang ipinangbayad. For who? The life of the Son for the undeserving enemies to give the greatest happiness. Wow! Madali pong magmahal ng mabait sa'yo. Phileo yun, tropa. Madali magmahal ng gusto nating kainin. Di ba? I love pizza. Yan po yung mga sinasabi natin about love eh. Pero the definition of true love, especially from divine perspective, yung perspektibo ng Diyos, na kung sino siya mismo yun eh. Siya yung pag-ibig eh.
is that ito po'y pagsasakripisyo ng buhay para sa kaaway. Wow. This is what God's love is all about. The greatest wonder of all. Hindi yung almightiness. Hindi yung pagiging most high, although those are great things. Hindi yung the God of the impossible, the God of healing. Kaganda lahat yun, provision, miracles, lahat yun. Pinakadakilang kamanghamanghang bagay patungkol sa Diyos ay yung pag-ibig niya na nagsakripisyo para sa kaaway. Alam niyo po, sa lumang tipan, kahit ngayon po, in biblical times, all they knew, kahit siguro sa mga ibang mga bansa, pag sinabing Diyos ang inaalayan. Ang Diyos ang pinagsasakripisyuhan. Ang Diyos ang may demand na magsakripisyo ang kanyang mananambahan. Kahit sino pang Diyos yan, sa India, marami pa rin Diyos-Diyosan, million, hundreds of millions of gods na nagdidemand ng sakripisyo. In fact, may ilog pa na nagdidemand na magsakripisyo ka ng anak at kung ano-ano mga bagay para magkaroon ng kapatawaran, para magkaroon ng maayos na pagsasama. Pero let me tell you po, ang Diyos lamang natin, ang siya pong nagsakripisyo ng kanyang sariling anak. Para saan? Para sa mga sumasamba. I want you to think for a moment of the greatness of God's love. Dapat siya ang alayan ng mananambahan. Hindi ho siya nag-alay para sa mga sumasamba sa kanya. Settle that for a moment in your soul. Dahil let me tell you, sometimes, if not most of the time, we take God for granted. Kaya alam nyo yung paglilingkod, pagbibigay, these are all expressions of not God's demand, but actually gratitude to God. Dapat yung pagmamahal ng pagbabalik ng pagmamahal sa Diyos. Imagine, kaaway ka, minahal ka, inalayang ka. Dapat nga ikaw ialay Dapat nga tayong ipako sa krus Hindi, ang Diyos po nagbigay ng alay. Of course, to satisfy His justice against sin, but out of His love for you and me. Wow! Yan ang the greatest demo of all. Number 2, ang pag-ibig po ng Diyos ay nagbibigay ng pagbabago or pagbabagong buhay. Nagbibigay po ito ng pagbabagong buhay. Pakibasa po sa Efeso 3:16 hanggang 20. Efeso 3:16 hanggang 20. Ipinapanalangin ko na sa kadakilaan ng kapangyarihan niya ay palakasin niya ang spiritual niyong pamumuhay sa pamamagitan ng kaniyang espiritu para manahan si Kristo sa mga puso niyo dahil sa inyong pananampalataya. Ipinapanalangin ko rin na maging matibay kayo at matatag sa pag-ibig ng Diyos para maunawaan niyo at ng iba pang mga pinabanal kung gaano kalawak at kahaba at kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Maranasan niyo sana ito kahit hindi ito lubusang maunawaan para maging ganap sa inyo ang katangian ng Diyos. Purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Wow. Hindi niyo nakita po na pwede palang malaman yung lalim, taas, lapad at laki ng pag-ibig ng Diyos. At ang mga salita pong sinabi rito ni Pablo ay ito yung magpapalakas, magpapatibay, magpapaganap. At ito yung kapangyarihang kumikilos sa atin na nais gumawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin sa sarili natin. Ibig sabihin po, yung unang encounter pa lamang natin ng pag-ibig ng Diyos ay nakapagbago na ng ating buhay. Pero gusto pa rin po ng Diyos na lalo pa nating makilala ang pag-ibig ng Diyos para lalo tayong tumibay, lalo tayong lumakas, lalo maging ganap ang ating mga pananampalataya at buhay at makagawa ang Diyos sa buhay natin at sa pamamagitan natin. Yan daw po ang pwedeng gawin ng Diyos na pag-ibig. Ito po ay pwedeng magbago ng ating buhay. Ito raw po ay pwede ring magbago una sa lahat ng ating estado, ng ating katayuan.
Pakibasa sa Efeso 3, 6 hanggang 8, 10 hanggang 12. At ito nga ang plano ng Diyos, na sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga hindi Hudyo ay tatanggap ng mga pangako ng Diyos kasama ng mga Hudyo. At magiging bahagi rin sila ng iisang katawan dahil sa pakikipag-isa nila kay Kristo Jesus. Dahil sa biyaya ng Diyos, tagapangaral ako na magandang balitang ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niya. Kahit ako ang pinakahamak sa lahat ng mga mananampalataya, ipinagkaloob pa rin sa akin ng Diyos ang pribilehiyong ipangaral sa mga hindi Hudyo ang hindi masukat na biyayang galing kay Kristo. Para sa pamamagitan ng iglesia ay maipahayag ngayon sa mga mamumuno at may kapangyarihan sa kalangitan ang karunungan niyang naghahayag sa iba't ibang paraan. Ito na ang plano niya sa simula pa lang at natupad ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na Panginoon natin. Sa pananampalataya natin kay Kristo Jesus at pakikipag-isa sa Kanya, tayo ngayon ay malaya ng makalapit sa Diyos na walang takot o pag-aalinlangan. Ang sabi po ni Pablo na tayo raw po bilang simbahan o iglesia ng Panginoong Hesus ay maghahayag sa mga demonyo na nasa kalangitan, ibig sabihin in the spiritual realm, ng katalinuhan ng Diyos. Ano yun? Na yung mga hentil na hindi naman po bayan ng Diyos, mga pagano at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at mga immoral at kriminal ang pamumuhay. Na talaga naman pong napakalayo sa estado na maaring maging malapit sa Diyos, ay maging malapit na sa Diyos at labas-pasok sa presensya niya sa pamamagitan ni Kristo. Ang mga demonyo napapakamot. Kasi noon ang nakikita lang nilang pwedeng lumapit sa Diyos, Hudyo. Tapos nung pumasok si Kristo sa senaryo, bilang pag-ibig ng Diyos na nagkatawang tao at naipamala sa krus, kahit sino pwede na. Pati si Pablo, kaya sabi niya, ako pa ang nangangaral ng mabuting balita ni Kristo, ng biyaya ng Diyos sa mga hintil. Na talaga naman pong galit na galit ng Hudyo sa mga hintil. Ino-ostracize, nire-reject, hindi kayo pwede maging bayan ng Diyos. Kaya maraming Hudyo na Istanbul Maraming Hudyo, hindi sila makatulog. Paano tayo pwedeng magsama? Paano pwedeng makipagsama ang Hudyo sa mga Pilipino? Paano pwedeng makisama ang Hudyo sa mga Griego, sa mga Romano? Hindi Hudyo. Hindi lamang po mga demonyo na pakamot ng ulo. Kung may buhok man to mga demonyo. Okay? Pati mga Hudyo na shock. Dahil sa tindi ng pag-ibig ng Diyos na bago ang estado ng tao sa pakikipag-ugnayan sa Diyos, kahit sino pwede na. Basta't sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pati nga mga Hudyo, hindi na by bloodline. Hindi na by genetics. Dati, pinagmamalaki ng mga Hudyo, anak kami ni Abraham. Ano sabi ng Panginoon? Anak kayo ni Abraham, pero kayo yung mga anak ng demonyo na sinungaling. Your father is Satan, not God. Because he's the father of lies and you do not believe in me, the truth. Imagine that, yun ang pinagmamalaki nila, dugo. Pero ngayon, sabi ni Pablo, wala na sa dugo, wala na sa pagtutuli. Lahat ito sa pagtanggap ng biyaya ng Diyos, pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ito pa napakaganda Walang kwenta, walang yan tao, bastos na tao. Tumanggap kay Kristo, labas-pasok na sa presensya ng Diyos. Hindi ba naman papapakamot si Satanas? Si Satanas, dating Lucifer, nandun mismo sa presensya ng Diyos, nangunguna ng pagsamba. Na-kick out siya. At ang dami niyang mga pinasamang tao, ang dami niya talagang kinontrol na tao. Tapos yung madaming taong yun, nang sumuko kay Kristo, naniwala sa mabuting balita, biglang yun ang nakakapasok sa presensya ng Diyos. Hindi ba naman siya talaga namang mapapatanga? Imagine yun ang sinasabi ni Pablo Kaya alam niyo, ang sarap basahin, hindi lang yung isang teksto Basahin niyo yung sinabing, nawa makilala niyo yung pag-ibig at lalim ng Diyos, yung lalim at pag-ibig ng Diyos, yung lapad lahat, malaman niyo. Saan? Kasi doon po, sa pagsusulat ng panahon na yun, napapakamot ang demonyo, napapakamot si Pablo, napapakamot ang mga Hudyo, pati hintil napapakamot. Paano kami makakalabas-pasok sa Diyos? And it's all because of the love of God demonstrated on the cross. Yung pag-ibig ng Diyos sa kaaway. Wow!
Kaya nakakapag-transform to, nagbabago ng buhay ng tao kasi ang pag-ibig na ito ay nagbibigay ng panibagong katayuan sa isang taong maniniwala at magsusuko sa Kanya. Tayo po, lumaki tayong mga Katoliko, di ba? Or lumaki tayo sa Pilipinas, parang feeling natin galit sa atin ng Diyos. Parang konting pagkakamali, tatamaan ka na ng 2x2, 4x4 sa ulo, sa noo. Kasi hindi natin po nababasa ang Biblia pa noon. Di pa tayo nakakapakinig ng ganito mga pagtuturo at pangangaral ng pag-ibig ng Diyos, ng biyaya ng Diyos. Pero alam niyo po, malinaw po sa Biblia, minahal ng Diyos kaaway. At gusto ng Diyos bigyan ng kaaway ng bagong estado at katayuan. Anong katayuan? Katayuan o kalagayan ng isang taong may malapit na ugnayan sa Diyos. Labas-pasok sa presensya ng Diyos. Malayang makakalapit. Kaya't napapanganga pati demonyo at kanyang mga kampon. Meron din po yung tinatawag na bagong karakteristik ng pagiging isang mananambahan sa Diyos. Ito po yung nasa Mateo 5:43 at 45. Narinig nyo na sinabi nung una, mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang iyong mga kaaway at ipanalangin nyo ang mga umuusig sa inyo. Kung gagawin niyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit, sapagkat hindi lang sa mabubuting tao niya pinapasikat ang araw, kundi pati na rin sa masasama. At hindi lang ang matutuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang mga hindi matuwid. So, nung bago dumating ang Panginoon, ang karakteristik ng isang sumasamba sa Diyos ay active sa temple worship. Active sa mga seremonyas, active sa ritual, active sa sariling pagpapabanal. Kaya naman po, nang dumating ang Panginoon, pinakita niya ang bagong karakter na dapat tayo ay makilala bilang mga sumasamba sa Diyos at sumusunod kay Kristo. In fact, ang ginamit niyan talaga naman pong revolutionary na parable or talinhaga or kwento is the parable of the Good Samaritan. Na ang Samaritan pala pwedeng maging good. At ang good na ipinakita ng Samaritan ay yung hinihingi ng Diyos. Ano yun? Yung pagmamahal sa ibang tao. Hindi yung babad sa templo. Hindi yung sobrang sipag sa templo sa Jerusalem. Kundi yung pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos kahit sa kaaway. Kasi minsan pag sinabi, ay ako'y Pentecostal, maingay kami. Ay kami Baptist, tahimik kami. Ay kami evangelical, talaga naman babad sa salita ng Diyos, talaga yung pag-aaral. Minsan ganun yung mga description eh. Ay kami, hindi kami masyado maingay kasi kami gusto namin talaga naman po yung solemn eh. Parang yun ang gusto nating maging definition. Eh hindi naman yun ang definition or description ng gusto ng Diyos para sa iyo at sa akin. Ang bagong description na nais ng Diyos or bagong karakter na nais na makita sa atin ng Diyos ay yung pag-ibig niya ay pag-ibig din natin. Alam niyo kasi ngayon in society pag sinabing Kristiyano, we are actually more judgmental and critical than accommodating, kind and forgiving. Pag sinabing Kristiyano, lagi natin sinasabi ano yung bawal. Ba't hindi naman natin sabihin ko ano yung pwede? Para mas kilala tayo sa bawal eh. Imbis na mas kilala tayo sa anong pwede sa Diyos. Kasi alam niyo po, meron tayong tinatawag na fundamental flaw when it comes to our spirituality. Parang minsan nakakonekta pa rin tayo sa Old Testament way of, parang maging matuwid sa sariling kapamaraanan. Parang to appease a holy God. Na-appease na ho yung galit at saka hustisya ng Diyos sa kasalanan, binayaran ni Kristo. Mas maganda ho ngayon, tanggapin natin ang pag-ibig, lumago sa pag-ibig at makilala bilang isang maibiging grupo ng mga tao. Amen po ba? Ano sabi ni Jesus, ng Panginoong Jesus? Maging kagaya kayo ng tatay niyo sa langit. Nagbibigay ng ulan sa mabuti at sa masama. Nagbibigay ng araw sa mabuti
at masama. Pagbabago po na nagbibigay sa atin ng bagong layunin, bagong estado, katayuan, bagong karakter, at bagong layunin. Ito po ay nasa Juan 13:34-35. Kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal, ganon din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Wow! So hindi lang yung, it is of course magkakonekta yung meron kang bagong karakteristik, no, bilang isang tagasamba sa Diyos at tagasunod ni Kristo. Pero isa po itong mission din eh. Hindi lang yung, I want to be loving, makilalang loving. You know? It's more than that. It's actually a mission to love one another. Tayo raw po nasa simbahan para makilala ho na tayo raw ho ay mga tagasunod ni Kristo. Para makilala din ng mga tao sa labas ng church si Kristo. So hindi pala, for the most part, makakakilala ang tao malibang tayo ang magpakilala. At ang paraan ng pagpapakilala natin sa tao na si Kristo ay kung sino siya, ay yung pag-ibig na talaga naman pong namamayani at talagang evident sa ating mga pagsasama. Ano nga huuling pag-ibig? Hindi phileo, hindi storge, of course hindi eros, kundi yung agape, yung pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig na willing magsakripisyo para sa kapakanan ng ibang tao. Sa kabutihan ng ibang tao. Yan po yung ating misyon. Yan ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Yan po ang nais makita ng Diyos sa ating kalagitnaan at sa pamamagitan natin. At yan po ang kailangan ng tao na hindi pa kilala ang Panginoon. Of course, ang ating pag-ibig po is flawed, imperfect, it will miss the mark. That's why we need His love, hindi yung love natin. Minsan yung love natin from one extreme to another. Let me give an example. O kung talagang loving ka, ito yung pop culture, love, basta't love, tanggapin. Hindi po, ang love ng Diyos, nagpapatawad, pero nagtuturo pa rin po ng katwiran at katotohanan. You got it? Kaya nga may pagbabagong buhay. Hindi pwedeng love kasi love, God is love. So kung ano man yung love na ginagawa nating love sa isa't isa, tanggap na yun ng Diyos. Hindi ho. Alam niyo po ba yung storya nung babaeng nahuli sa pangangulo niya or caught in the act of adultery? Di ba? Dinala po yung babae ng mga pariseo at religious na mga tao sa kay Kristo at sinabi sa Panginoon o sabi sa kasulatan, sabi sa batas, batuhin ang nangalon niya. Sagot naman ng Panginoon after ilang pangungulit, sabi niya, o sige, kung sino yung hindi nagkasala, siyang unang bumato. Walang natira, kundi si Kristo na lang ang pwedeng bumato. Tinanong ng Panginoon, nasan na yung mga nais kang ipapatay, nais kang batuhin, umuusig sa iyo, nasan sila? Wala na po. Alam mo, sagot ng Panginoon, I do not condemn you. Sabi ng Panginoon, hindi kinakino-condemn pero huwag ka na muling magkasala. Alam niyo yung sinabi yung kautosan yun at saka empowerment eh. Anong ibig sabihin nun? Huwag ka na magkasala is a command, but at the same time, kung yun ay sinasabi ng Panginoon, merong kalakip na biyaya yun eh. Hindi kagaya ng Old Testament, parang sariling sikap eh. Pero when you are connected with Christ, nag-uutos ang Diyos na umibig tayo, magbagong buhay, maging matuwid, pero meron pong kalakip yun na tulong. Na ang babaeng ito na nakatanggap ng pag-ibig, alam niya, ang tindi ng kapatawaran na tanggap niya. But at the same time, Lord, kailangan ko ang tulong mo, kailangan ko ang lakas mo, kailangan ko ang biyaya mo. Kaya hindi lang utos yun eh, that is also an empowerment. And so my friends, ang pag-ibig ng Diyos ay dapat sa pamamagitan ng sarili niyang pag-ibig na nasa atin at kumikilos at dumadaloy sa atin. Kaya alam niyo, ang daming mga Kristiyano ngayon nalilihis dun sa definition ng pag-ibig, nalilihis dun sa pagtuturo ng pag-ibig. Napakaraming compromise. Why? Kasi we're trying to love
with our own understanding and own love, samantalang yung pag-ibig ng Diyos cannot be done with our own ability and strength to love. Kailangan pong lumago tayo sa pag-ibig niya, tanggapin natin yung pag-ibig niya, at padaluyin natin ang pag-ibig niya. Doon lamang po yung magiging pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng tao. Kaya ano po sabi sa Efeso 3, 19 hanggang 20? Ito po yung binasa natin kanina. Pakibasa po. Maranasan niyo sana ito, kahit hindi ito lubusang maunawaan, para maging ganap sa inyo ang katangian ng Diyos. Purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Ito po yung after nung mga talatang sinabing lumago tayo or makilala natin ang lalim, ang lapad, ang taas ng pag-ibig ng Diyos. Ito yun na maunawaan natin ito, maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Kahit hindi ito lubos na maunawaan, para maging ganap sa inyo ang katangian ng Diyos. Anong katangian ng Diyos ang pinag-uusapan dito? Di yung pag-ibig ng Diyos. At ito'y kapangyarihan na kumikilos sa ating kalooban at sa pamamagitan natin. Minsan kasi pagka may nagtuturo ng Ephesians 3:20, parang ito na lang, kahit anong hilingin mo, bibigay na higit pa sa iyong inaasahan. Hindi, sabi niya, Lord, bigyan mo nga ako ng mga 3,000 square foot na bahay. Alam ko namang hihigitin mo yan. Bibigyan mo ka ng 5,000 square feet na bahay. Mortgage free. Yung mga, ganun ang pagdampot ng text. Hindi po ang sinasabi dito patungkol sa pag-ibig ng Diyos Na pag humingi tayo, Lord, gusto kong makilala kung sino ka. Gusto kong makilala na ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Yung lalim, taas, lapad, lawak ng pag-ibig mo. Gusto kong makilala. Yun ang prayer ni Paul. At yun, pag kumilos sa kalooban natin, yung katangian ng Diyos na yun ay magiging sa atin din. At yun yung kapangyarihang kumikilos sa pamamagitan natin. Na mararanasan ng asawa natin, mararanasan ng mga anak natin, mararanasan ng mga magulang natin, mararanasan ng mga kapitbahay natin, katrabaho natin, ka-church natin. If you jump to verse 21, ang sabi doon, luwalhatiin ng Diyos sa kanyang iglesia, sa kanyang simbahan, sa kanyang katawan. Sa paanong paraan maluluwalhati ang Diyos? Di sa katangian ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan natin. Hindi natin to kaya sa sarili natin. Kailangan natin talagang iiyak ito. Ilapit sa Kanya, Lord, hindi ako maibigin. Hindi ako madaling magpatawad. Lord, critical ako, judgmental ako, Lord. Bawal pa naman ang judgmental. Tulungan mo ako, Lord. Hindi ko to kaya sa marriage ko. Hindi ko to kaya sa family ko. Hindi ko kaya to sa work. Ang daming pasaway sa work, Lord. Hindi ko kaya sa church, Lord. Nakakainis. Mga Kristiyano, minsan sila pa yung mareklamo sa parking. Parang bumili sila ng parking. Amen? Lord, nahirap maging servant mo sa church. And then, magpapakilala siya sa iyo. Kung sino siya. Yung katangian ng alin, yung pag-ibig niya. Tama po ba? Ang sarap, di ba? Kaya alam niyo to, inaaral ko to, pinipray ko rin to Ang maganda dito, pinipray ko to bago ko pa ito mapag-aralan, bago ko ituro sa inyo. Pinipray ko talaga, iniiyak ko, Lord. Lord, makakilala kami sa pag-ibig mo, hindi yung sa galing kumanta, galing mag-preach, ganda ng gusali, mga programa. Hindi, Lord. Makakilala kami dahil sa pag-ibig mo. At talagang matransform pa kami. Hindi kami makontento yung 20 years ago na bago na ako, hindi na ako nagyoyosi. May katapusan po yun. Hanggang doon yung testimony, parang na-born again. Pero yung pagbabago natin, dapat tuloy-tuloy na magiging kagaya tayo ni Kristo. And let me tell you, kung ang pag-ibig daw ang magiging way of life natin, tinatawag ni Pablo yon sa 1 Corinto 12:31, the most excellent way of life. Hindi yung pagiging gifted. Hindi yung pagiging talented. Hindi yung pagiging matalino. Hindi yung pagiging magaling mag-preach. Kundi yung pagiging maibigin. Ito ang excellent way. Ito pong sabi sa 1 Corinto
13:4 hanggang 8, pakibasa, sweetie pie. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, hindi nagagalak, kundi nagagalak sa katotohanan, matyaga, lagi nagtitiwala, lagi may pag-asa at tinitiis ang lahat. Ngunit ang pag-ibig ay walang hangganan. Kanino? Sinong ganyan po? Taas ang kamay. Sino pong ganyan ng perpekto ugali nyo? Pakitaas lang kamay. Pag nagtaas ka ng kamay, pray kung kunin ka na ni Lord. Kasi ang bait mo naman. Pero pwede tayong maging ganyan sa pamamagitan ng pag-ibig niya na pinahihintulutan natin sa atin. Pero ito po yung gold standard ng pag-ibig eh. Yung ganito, matyagain, matiisin, di ba? Laging umaasa, laging may hope sa mga taong pumapalpak. Ito po ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ang kagandahan po nito, tingnan natin sa Roma 8, pag humiling daw tayo dahil alam natin ang pag-ibig ng Diyos. Tingnan sa Roma 8:31 hanggang 32, pakibasa. Ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na to, masasabi natin panig sa atin ng Diyos at dahil dito, walang magtatagumpay laban sa atin. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay binigay niya para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Wow! See? Pag alam natin ang pag-ibig ng Diyos kung gaano kadakila, at lumalago tayo doon sa pag-ibig na yun, dahil hindi ito about ourselves eh. Hindi ito yung paghingi na lang na, Lord, bigyan mo nga ako ng bahay na may swimming pool. Kasi tingnan nyo, pag tinuturo ito ng mga prosperity gospel preacher or teacher, hindi ho nila ito binabasa based on the context. It's based on the bias na, tignan nyo, mahal kayo ni Lord, binigay niya yung anak niya para sa'yo. Hilingin mo kahit ano, ibibigay. Are you kidding me? This is about the love of God na gusto rin ng Diyos na padaluyin sa pamamagitan natin. Na ang hinihiling natin, hindi for selfish reasons, kundi ano yung pakinabang naman ng tao sa paligid natin. Ano naman yung pakinabang? At you know what? Yung pakinabang ng mga taong nasa paligid natin, paano natin maluluwalhati ang Diyos sa buhay natin? Mas maluluwalhati ba ang Diyos sa pamamagitan ng mansyon? O maluluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng isang mahirap na dinaanan natin, pinigilan natin, at inisip natin anong pwede kong itulong sa'yo? Kinausap natin. Dahil hindi na lang pwedeng dadaan-daanan. Dahil kailangan yung pag-ibig ng Diyos, kumilos din. So yun yung hilingin natin, yung ating mga pangangailangan. Of course, bibigay ng Lord yun. Kasama na rin po yan. Isama nyo na dyan. But at the same time, it speaks of yung pag-ibig ng Diyos na sobrang dakila. Walang makapaghihiwalay. Yan pa yung laman ng Roma 8, yung walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Yung tindi ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Talagang kapit na kapit. Parang sabi ng mga kabitenyo, no? Parang kapit talaba. No? Talagang nakakapit yung talaba, tindi ng kapit. Kaya kapit tuko. Pag sinabing kapit tuko, talagang, may mga kwentuhan pa kami ng maliliit. Alam mo pare, pagka yung tuko kumapit sa'yo, hindi mo basta matatanggal yan. Kailangan hiwain mo yun sa ilalim. Matindi raw yung kapit. Kapit tuko. So ang pag-ibig ng Diyos, kapit tuko. Grabe yung kapit sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Pupunuin niya yung ating mga pangailangan. At the same time, para makita sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo, sabi po ni Caroline Barnett, siya po ang co-pastor ng Dream Center at author, ito sabi niya, ano ang purpose ng Diyos? Ano ang layunin ng Diyos sa buhay? Ang layunin ng Diyos is to know God, understand His love, and start acting like Him. Yan. Ang Dream Center po, nagpadala tayo ng mga tao kamakailan, isang malaking organisasyon na tumutulong sa mga nasa talagang pinakadapa at abang kalagayan sa LA. Mga homeless, mga prostitutes, lahat po ng talagang kadapaan. Yan po ang tinututukan nila. At one time po, si Caroline Barnett at the age of 18, nagtatrabaho po siya sa Dream Center. At may tawag po na mayroong isang pamilya na nakailangan ng makakain. Siya po ang pumunta doon at the age of 18 at dinala niya yung mga zucchini and everything.
At nagulat po siya pagpasok niya, marami pong mga bata, siguro mga 8 bata na nakahubad, mga nakadiaper, and so on and so forth, na talaga naman pong ang dungis-dungis, ang baho ng lugar. At alam niyo po, nung binaba niya yung kanyang bag of groceries, kinuha po ng mga bata yung raw zucchini at pinagkakakain. Imagine raw, sa gutom po ng mga bata. Pag alis niya po, nag-drive siya, pumark siya sa tabi at wala siyang magawa kundi umiyak. Umiyak po siya. Umiyak siya. And sabi niya, ito ang naging trigger talaga sa buhay ko na maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos. Nangarap po siya ng mga truck, ng mga para sa Dream Center, para lagyan po ng mga pagkain at grocery at dalhin po sa mga bahay. Alam niyo po ngayon, sa dami ng trucks nila, 50,000 na mahihirap ang napapakain nila at nabibigyan ng grocery kada buwan. Ito po dahil lamang sa isang babae na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Immigrant po yan, galing Sweden. Mahirap din sila. Pero ngayon po nabubuhay siya na hindi lamang tumatanggap ng pag-ibig ng Diyos, kundi nagbibigay ng pag-ibig ng Diyos. Ito ang sabi niya, our purpose is to know God, understand His love, and start acting like Him. God who is love. And this is where we ought to thrive. Next series, tapos na po ang ating seryeng The God of Our Fathers. Can we play the teaser for our next series? Thank you. Simula po sa darating na linggo, ay matututunan natin ang matagumpay at masaganang buhay or success or thriving life na tunay na dapat na maging pinupurso natin. Kasi marami hong tao ko, ano-ano pinupurso, ang yun ang thinking nila, to, successful. Ang Diyos po ang may definition ng success at ang Diyos po ang tutulong sa atin kung paano maging successful. Okay? Kinonekta ko na po yan sa pagtatapos ng ating serye. And to give you a hint, clue, it is actually involving making a difference in the lives of others. Hindi po ito sa dami ng pera, sa dami ng sneakers, sa dami pumapalakpak sa atin, sa galing natin, sa anumang mga pinagagagawa natin. Hindi ito sa nagkaroon ako ng magandang asawa, poging asawa, mga matatalinong anak. Hindi po ito yung college degree, although those are all good things. But to God, success is more than that. And it's better than what we think it is. In fact, it's the best. Sa pagtatapos po dito, sino po dito gusto niyong lumago, lumalim sa pag-ibig ng Diyos at maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos? Tayo po'y magtaas ng kamay. At lahat ng kadakilaan at karakteristik ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig ay sa atin para ma-enjoy at sa atin para maibahagi. Tayo po lahat ay tumayo sa pagtatapos ng ating serye at ng ating Tagalog service. Manalangin tayo ng panalangin ito. Panginoon, naway maunawaan namin ang lalim, lapad, lawak, laki ng iyong pag-ibig. At nang ang katangian mo ito ay mapasa amin, at maging daluyan mo kami sa maraming tao. Salamat, Lord, ng lahat ng kadakilaan mo, karakteristik mo, pangalan mo, ay mapapasa amin sa pamamagitan ng dakilang agape love mo. I pray na lahat kami lumago
kung ano yung pwede naming matutunan at malaman at maranasan na pag-ibig mo. At maging daluyan mo sa maraming kapatiran at sa mga tao sa labas ng simbahan. Para sa iyong kaluwalhatian sa aming buhay, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. God bless you! Magandang umaga po at magkita-kita tayo sa prayer meeting sa Wednesday. Huwag po kayong mag-a-absent at mag-prayer and fasting for how many days na gusto po ninyo. Thank you.